Hi guys, this is your Patatato and for today's video, may unbox tayo. Kaya kung interesado kayo, abangan! Kung bago lang kayo sa aming YouTube channel, you can subscribe and click the bell button para updated kayo sa ganap natin sa buhay. Natatawa lang ako kasi, January, nag-vlog tayo, di ba? Di ba? May, tayo? Ang tawag yun, improvement na tayo. So, for today's video nga, may unbox tayo na hindi siya first time na i-unbox. Paulit-ulit siyang ina-unbox. Pero, after ng unboxing, may chika kasi talaga ako sa inyo. Pero, yun nga, may chika pa sa inyo. Kaso nga lang, doon muna tayo sa title natin, okay? So, yung first na i-unbox natin, actually, last year ko pa talaga gusto i-unbox. Pero, ginamit ko na siya. Hindi ko pa siya na-unbox. So, this is a gift from my ate. Bakit ba tayo nag-English? So, nag-ask kasi siya kung anong gift ang gusto kong matanggap last year. So, ito yung natanggap ko. Medyo naka-conscious ako kasi hindi ko alam gumagalaw talaga siya. Wait, move natin konti. Parang sign na ata talaga na kailangan natin bumili ng bagong tripod. So, don't mind na lang. Wait, tanggalin na lang doon natin to. Pero clean white talaga siya. So, yun nga. Last year ko pa talaga ito gusto i-unbox. It's a gift from my ate. So, yan yung brand niya. So, bakit tuwa ako dito? Kasi, maganda yung packaging niya. Yun yung isa. Wait lang, hanapin ko yung packaging niya. Wait lang. Okay, so ito yung packaging niya. Na gusto ko yan. So, hindi na to yung bag kasi itong bag na nasa loob is bag ko. So, as you can see, shala siya. Tapos, meron siyang, yung plastic niya is nandoon na po. So, ito yung first na i-unbox ko. So, it's so nice and, yun nga, thank you ate. Thank you sa patatawan natin. So, as you can see, bag talaga kasi ginagamit ko to for school. So, ma-alternate na talaga ako. Hindi lang yun isang bag. So, dalawa na talaga yung bag na pwede kong gamitin. Kasi minsan kasi yun talaga ginagamit ko for travel. Tapos, nasisira na talaga siya. So, maganda na may isa pa tayong bag. So, maganda siya. May compartment siya. Huwag na natin natin i-open kasi may unbox pa tayo. Pwede ko talaga tabi ang camera. Sorry lang. Okay, so, yun. Tapos may siya. So, hindi ko na lang i-explore ang bag na to kasi may mga packet to or secret packet na dapat hindi malaman. So, yun lang. Okay, second, we have ito, kasi nagulat talaga ako dito. So, it's a gift from my mom. Nabili talaga siya as in. Malala, kaya naman ka-chance. Lagi na lang ako nag-joke. Okay, so, it's a gift from my mom. Conscious ako. Sana nag-ano pala talaga ako. So, yun na. Conscious ako. Wait. Ayun. Ayan na. Okay, so, it's a gift from my mom. One of her gifts. So, eto is Micaela. So, like every Pasko naman, Micaela talaga ang bili niyang sapatos sa amin kasi tumatagal. So, etong sapatos na to, gano'n natin. Char! Okay, so, etong sapatos na to is magagamit ko for my work. So, as you can see, kayo ba, naniniwala pa rin kayo, pag may bagong sapatos kayo, kailangan nyo siya, diba, black shoes, kailangan nyo siyang ikagat dito. Tapos dito, hindi ko kasi makakat kasi may lipstick ako, pero ginagawa ko pa rin yun. Ewan ko, hanggang ngayon naniniwala pa rin ako. And so far, hindi sumasakit naman ang paa ko pag ginagawa ko yun. So, size ng paa ko is either 5 or 6. Maliit na talaga mga paa namin. Malaki na talaga kami tingnan. Pero, depende kasi siya sa kung anong brand. So, etong na to, is size 7 siya. So, yun. Okay, next item. So, ilalagay ko muna sa side. Tinapon mo. Joke lang, wait, ayusin natin. Kasi, sa next na pag gamitin na natin ito, hindi na ito ganito kaayos. So, ngayon, iayos muna natin ito. Okay, next, we have, wait lang. Okay, so ito is, talaga, nagulat ako sa mama ko na bumili siya ng sapatos na ganito. Na, as you can see, tingnan nyo naman yun. Wait lang, yung price pala nun, kasi discount siya. So, yun. Hindi siya discount, parang nakasale ata sila ganun. So, ito, as you can see, wait, ipakita ko talaga. Yun, nakikita nyo yun. Like, anong kinain mo? Kayo papakain ko sa'yo everyday. So, actually, pinalitan namin yung color kasi medyo sa paa ko. Yun nga. So, it's from Priceless. Kaya nga, nagulat din po ako. So, it's wala siyang ito ba siya na gano'n. Bro, ganun. Gusto na talaga ipagyabang ang mga sapatos. I mean, may mga lesson ako na isa-share sa inyo after ng mga unboxing natin, okay? So, yan yung muna ang pagiging ko. Kasi happy talaga ako na i-unbox ko to. So, yun. Okay, so, yun po. 1, 2, 3. Wait, ayun na. Okay. Bilang tayo ulit. 1, 2, 3. Tada! So, it's a white shoes.
And it's so fragile po pag may white shoes po kayo. Pero gagamitin ko to sa running era ko. So, running, jogging era natin this year. So, as you can see, kaya pala, sabi ko talaga, iba talagang lighting natin. Wait. Yan, medyo ano lang siya. Okay, so, it's so white. And, anong size nito? Wait lang. Alam ko na. Ayun, size 7 pa rin siya. Kaya nga, depende talaga. Pa, hindi siya as in sakto. May ano pa siya, may space pa siya. And you can see, oh, thank you, mother dear. So, I love it. So, mamaya kapag gagamitin ko na to, so, ingangat ko to kasi hindi pa mahiin ko. So, bakit tayo ang lapit natin sa camera? Ganito tayo. Okay, so, yun last but not the least, ito ay binili ko, pero gamit ang pera ng aking father. Kasi binigyan niya ako ng pera. And, pumili pa tayo ng isa pang sapatos. Okay, gawin. Kung last year, dress ang binili ko. So, anong dress pala is from Midway Apparel. So, yan ako lang dyan sa screen kung saan. Yun, kung anong FB page nila. Kung taga saan baka kayo alam yung Midway Apparel. So, kung last year, full dress at baggy pants na. Yung baggy pants ko pa pala, hindi pa dumating, hindi pa na kasi naghanap pa sila na big size kasi nga, di ba, lumaki po ako. So, pag dumating yun, i-unbox natin yun. Kasi para makita nyo kung gaano kaganda ang product nila. So, kung gusto nyo din mag-order, so, ano ko lang dito kung anong Facebook page nila. So, huwag na tayo magpatugong-pigtong-pigin po. Wala lang, masaya talaga ako. So, let's open the mystery. Let's open these shoes. These last shoes. Okay, wait. Done. Opo. Actually, no, wala naman talaga ako specific na gusto na brand na shoes. Pero, kasi actually, bumibili talaga ako sa Magay na shoes. Kaya I really, really duper appreciate kapag nakakabili na ako ng mga ganitong shoes na medyo may mga pangalan. Pero, nakaka-receive naman po kami. Like, yung auntie kasi namin nung bata pa kami, bumibili talaga siya ng sapatos. Or, mga ate namin na sa abroad, nagbibigay talaga ng sapatos. Ang ngayon, doon pang sapatos, yung blue. Yung isa kasi na green na binigay nila, binigay na rin po namin pa magamit. So, di ba? So, yun. Tapos, pumunta kami sa Hong Kong, yung isang ate din namin, nagbigay siya ng shoes sa akin na white. Andun pa rin po. Andun pa rin. Okay, so, yun. Open na natin. So, 1, 2, 3. Charing! Anong kulay ito? Wait. O, diba? Akala mo talaga first time na yan. Baka ulit-ulit na po ito na unbox, na suot, na ano. So, ganito siya. Wait. Kailangan ko ng lugar. Wala pala talaga akong dito. So, yun. It's so nice. So, size 36 po siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, 5 or 6 lang ang pako. Size 36. So, yun lang. Yan lang. Tapos na tayo. Mag-end na tayo ng vlog. Charing. So, yun. Sobrang happy ko talaga. As in, sobra akong happy this week. Kailangan ko siya ipasok ulit. So, yun. Wait. Paano muna tayo? Mag-crossfit. Okay, so, syempre, pag ginagamit na talaga natin to, gagamitin na talaga natin to, hindi na to nakaganito, na very maayos, very alagang-alaga, di ba? Pero syempre, alagaan pa rin natin. Pero, syempre, tanggalin na natin dito or sa carton, maglalagay na tayo ng, kasi pag mag-start na ulit ako next week mag-jog, o mag-running, o mag-walking, so, gagamitin na po talaga natin to. Wait. So, yun lang. Mag-end na tayo ng vlog. Okay, so, before tayo mag-end ng vlog, may mga lesson na din po ako, isa-share sa inyo. Kasi nga, di ba, it's so nice to have this kind of thing, especially if hindi mo talaga ina-expect sa way na hindi ka talaga nag-expect. But before that, lessons unboxing natin, may chichika muna ako sa inyo na na-prove ko talaga na yung lesson ko last is correct. Kasi nga, di ba, I work nagpo-work kasi ako sa taas. So, wherein, one of their, source of income. Wow! Ganun na. Yung isa sa source of income. In English pa natin, Tagalog natin siya pa natin. So, Tagalog siya pa niya. Yun, isa sa mga trabaho nila is nagtatanim po talaga sila ng mga gulay. So, one na gusto ko talaga na gulay is, actually, prutas siya. Bilang siya as fruit is yung tomate. So, siguro first day yun eh. Basta first week yun, pag tomates talaga ang usapan, makikita ko talaga kahit na maliit talaga. So, story time lang. Habang dumadaan kami ng papa ko, may nakita akong tomates na nakatapon lang siya. Why? Kasi, hindi ko alam kung tama siya from my own from my own na pagkakaintindi. Kaya andun na yung mga tomatoes kasi nga hindi na yun pwedeng ibenta kasi parang yung iba is maliit na, yung iba reject, yung iba may mga dot-dot na. Ako wala akong pakialam, wait lang, bakit yan nag-off? Wait. Kasi kung wala tayong ilaw, wala tayong oh my gosh.
Okay, kailangan na natin magsaksak talaga. So, ayun. Is, yun. Hindi ba yan? Ayan. Okay, so, saan na ba tayo? Okay, so, yun gani. Kasi tuwang-tuwa talaga ako nung nakita ko yun. And, noon, binaba na ako ng father ko sa work. So, humingi naman pa siya ng permiso kung sino man doon na dumaan. So, pinaano lang siya. Pinakuha lang talaga siya. And then, nung umuwi na rin kami, so ako, yun ano ko, pati papa ko, grabe tuwang-tuwa talaga kami na namumulot ng tomates. Like, kung magkakaroon man po ako ng anak or apo, isa yun sa mga core memory na isa-share ko sa mga, chicks ko na nangyari yun sa life ko. And sobrang happy ako kasi, hindi man sa, doon ko talaga nakita na lahat ng bagay, value talaga siya. As in, lahat ng bagay, value. Ikaw, kung nafe-feel mo na hindi ka valued. Kung nafe-feel mo na hindi ka mahalaga ka. Kasi alam mo yun, sa point of view nila, hindi na yun nila makagamit kasi hindi na nila mabenta. Pero sa akin, grabe, tuwang-tuwa talaga ako kasi kakainin ko talaga yun. So, the next day, kasi nga, tuwang-tuwa talaga ako, the next day, so may nagchika sa akin na, na gano'n, na nakita daw kasi ang father ko, gano'n. Tapos ang akala nila, kawawa naman daw kasi pinupulot na lang daw namin. So, magbibigay daw sila ng tomato sa akin next week. Ewan ko kung totoo ba yun or hindi. Pero, what I want to tell you is like, iba-iba pala talaga ang opinion ng ibang tao. May site, di ba yung sabi ko sa inyo, na sobrang tuwang-tuwa kami, pero yung mga nakakakita sa amin na hindi nila alam yung kwento, as in they will feel pity on you, and ganito, ganyan, iba ang maano nila sa'yo. And, nagbago ba? Nagbago ba yung tomato based sa dalawang perception ng mga tao? Hindi. Kaya na-realize ko, no, kung you feel na you're not valued, hindi ka pinapahalagan sa point of life mo ngayon, ibig sabihin, hindi ka talaga para dyan. Yun talaga ang natutunan ko sa tomato na yun. Ibig sabihin, meron ka talagang lugar na mafe-feel mo talaga na importante ka. Kaya kung nafe-feel mo ngayon na parang hindi ka pinapahalagahan, na parang, alam mo don't worry kasi darating din yung time sa'yo and place sa'yo na hindi mo kailangan ipagsisigan ang self mo sa isang bagay, isang tao, isang pangyayari. Kasi kusa mong mararamdaman na eto na yung lugar para sa akin. Yun ang na-learn ko sa tomato na yun, di ba? Like all of the sudden, iba talaga pag si Lord ang mag-answer ng prayers mo, di ba? Iba talaga siya pag mag-ask ka ng question sa kanya, in different way niya talaga sa'yo isasapot. So, yun yung isang value na natutunan ko. Second na natutunan ko is, yun nga, yung sa tomato din po, na yung iba, parang, hindi naman siguro yung kailangan, so hindi mo na yung kukunin. Same lang din yan sa mga tao. Akala natin hindi tayo pinapansin ng mga tao kasi galit sa atin, or mata pobre na, or iba na talaga ang ugali. Pero, what if lang talaga in our point of life? Siguro tanungin din natin kasi baka hindi lang talaga malinaw ang mga mata ko. Joke lang. Kaya nga alam nyo, hindi naman like sobrang labo ng mata ko ha. But if nakikita nyo na hindi ko po kayo pinapansin, dalawa lang yan. Isa is dahil hindi ko po talaga kayo nakikita. Second, o hindi ko maano kung sino ka po. Or second is dahil may alam ako o may narinig ako na akala mo hindi ko alam. Kasi nga, abingin na naman siya. Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, kahit ayaw ko malaman, nalalaman ko yun. So, what if lang, you ask yourself, baka naman kasi may naririnig na ako na akala mo hindi ko alam, may pinapatamaan ka na naman. What I want to impose po sa second lesson ko sa tomato is, wag mong i-think na yung mundong umiikot lang sa'yo. Learn how to survive alone. Kasi, in the end of the day, walang mag-ano sa'yo kung sa tingin mo, parati ikaw na lang yung tama. Ako talaga. Okay, so, third na natutunan ko is, yun na, huwag na tayo sa tomato kasi kanina pa tayo sa tomato. At parang, konti na lang, dito na ako. Kasi nag-move talaga ang cellphone. Okay, so, third na natutunan ko, kaya ko to ginawang vlog na to, itong unboxing na ganito, pwede ko naman siya i-keep sa self ko, pwede ko naman siya i-post. So, why I decided to vlog this? Kasi gusto ko po sabihin sa inyo na hindi lahat ng pagkakataon is andyan ka lang sa posisyon kung ano ka. If you're in your life na you're doubting or you're asking na wala kang progress, just continue. Kasi hindi mo alam kung anong mararating mo. May kwento kasi ako sa mga estudyante ko, and pag naalala nila yung kwento ni Adonis, gawa ko lang talaga yun. So yung kwento ni Adonis is, para siyang alter ego ko. So what if I choose to end my dream and to end my breathing? So anong gagawin mo? Yun yung kasi reflection ko sa inyo. So based from the answer na binigay din nila sa akin, doon ko din talaga na-realize na I am too small, ang laki-laki ko na talaga. Ang laki pala talaga ng mundo.
Yun lang yung pwede kong sabihin sa kwento ni Adonis. Ang laki pala talaga ng mundo na wag mong wag mong i-cage ang self mo sa isang bagay na alam mong you suffer now, but alam mong worth it sa dulo. So, what I want to tell you is that hindi natin masasabi na forever na lang tayo ganito. Kasi God has a perfect plan. God has a perfect timing sa lahat ng bagay na kung anong gusto niyang plano sa buhay natin. And continue to pray, syempre. And last but not the least, kung ano man yung natutunan ko sa pagpasok pa lang ng January is that be humble always talaga, be down to earth, kasi hindi mo talaga alam na may mga pagkakataon kaya pala parang nagagalit ka agad or nagaano ka, it's not because of what they did to you, but because you feel something na hindi mo kayang ilabas. Ako kasi last time, di ba, I told you na, ang dami ko natutunan na lesson this past few years na I should keep my mouth shut up. So, yun, medyo up siya. And then, nung bumalik, hindi man siya nawala. Like, nung bumalik kasi ang friends ko, at nabuhos ko sa kanya, yung gusto kong sabihin, kung alam niya lang, yung pagmumura ko, yung parang ganun. Kahit hindi na siya out of galit, pero out of, andito lang siya sa self mo na kailangan mo lang ilabas, parang ganun. Sometimes kasi you need to tell what you feel on the right people and the right person. Kasi hindi lahat ng tao maintindihan ka. Pero meron pa rin dyan na maintindihan ka. Kung wala man, nandyan si Lord. So, nung nabuhos ko din kay Lord, kung ano nararamdaman ko, somehow, gumaan siya. And I'm thankful kasi nga, sabi ko sa kaibigan ko, I'm thankful talaga na kahit ilang beses ako nag-runs na paulit-ulit na reason, ilang beses din po ako ginagahit at sinasabihan. Hindi po ako tinotolerate ng mga kaibigan ko at yun ang gusto ko sa runs ko. But they know if nasasaktan ako, they know how to shut up and they know how to make me feel na, pero yun na, life must go on kasi when you choose to stop breathing and stop dreaming, it's not their loss, to be honest. It's not your loss. It's yourself. I mean, if you choose to end your breathing and end your dream, it's not their choice. It's not their loss. Opo, magsisihan sila. But in the end of the day, their life still continue. Then yung sa'yo wala na. So, kahit mahirap man, learn how to choose to continue on life. Kasi gaya ng tomato, meron kang value sa buhay ng ibang tao or sa place na to. Kung hindi man sa place na to, I know na si Lord binavalue ka niya kasi until now, ginagay ka pa rin niya. Pero no, gusto ko talaga sabihin sa inyo, iba talaga kapag si Lord ang mag-answer sa'yo. Like, to be honest, di ba, alam niyo talaga nagsusulat ako kapag nag-vlog ako kasi ano-anong sinasabi ko dito. But, hindi ko talaga yun inisip. Before ako nag-vlog, before ko naisip na mag-vlog, hindi ko talaga inisip yung place, yung parang in the right place, kung yun sa tomato. Wala, pumasok lang siya sa isip ko, tapos pumasok lang din siya sa isip ko na it's a God's answer. So, siguro, yan yung hinihintay kong sagot. And, ulitin ko daw, okay, don't forget to smile, pray, be positive, and I love you guys. See you on our next vlog.